Hanggang bukas ay binigay ng Kamara na palugit sa Office of the Vice President para humarap at magpaliwanag hinggil sa kanilang 2025 budget proposal. Samantala, target naman ng Kamara na tapusin ang deliberasyon ng 2025 national budget bago ang session break. Si Mela Las Moras sa Sentro ng Balita, live. Ngayon kung kailan matutuloy ang budget deliberations dito nga sa plenaryo patungkol sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Sa ngayon nga ay nakaabang tayo sa mga ahensya pang sasalang dito sa plenaryo. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang magsimula ang plenary deliberation dito sa Kamara patungkol sa panukalang pondo para sa susunod na taon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Unang sumalang ang budget proposal ng Civil Service Commission at anumang oras ngayon inaasahang sasalang din ang panukalang pondo ng Office of the President. Kahapon sasalang din dapat sa plenaryo ang panukalang pondo ng Office of the Vice President. Pero dahil hindi dumating si Vice President Sara Duterte o kahit sino mang authorized representative nila, hindi ito natuloy. May mga kawani silang humarap pero hindi naman umano otorisado at wala ring malinaw na paliwanag na natanggap ang Kamara mula sa OVP. Sa isang press conference dito sa Kamara ngayong araw, binigyan diin ng mga mambabatas na mayroong panahon hanggang bukas ang OVP para humarap araw ng Miyerkules para makapagsumite ng paliwanag o humarap mismo sa plenaryo. Isinama rin sa calendar of business ng plenaryo ngayong September 24 ang deliberasyon sa OVP budget kung sila'y magpaparamdam na. Hamon ng ilang kongresista kay Vice President Duterte, magbitiw na kung ayaw na niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Una nang sinabi ni VP Sara na nakapagsumite na sila ng mga kinakailangang dokumento sa Kamara at ipinauubaya na nila sa mga kongresista ang kahihinatnan ng kanilang panukalang pondo. Sa isang Facebook post, pumalag din ang OVP laban sa umano'y mga hakbang ng paninira sa Vice Presidente, partikular na sa isyong siya ay nasa dagat lamang habang nagdedeliberasyon ng Kamara ukol sa 2025 budget proposal. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang pahayag ng ilang mambabatas. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Let's give them a little bit more time. Meron pa naman buong araw ng Martes at nandun pa naman po yung buong araw ng Miyerkules para humarap, dumating, ipaliwanag at wala naman po tayong dapat sarahang na pinto sa pagkakataon para sa Office of Vice President na dumalo ng maayos sa plenary discussions ng kanilang budget. Angelique, kaugnay nga niyan ay nagpasalamat yung mga mambabatas dahil nga sa ngayon talagang tuloy-tuloy naman yung pagharap ng mga pinuno ng iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay nga sa kanilang 2025 budget proposal at sinasabi nga ng ating mga kongresista mahalaga na nandito mismo yung mga head of agencies sa kanilang budget kaya ang hiling nga nila sana anytime soon ay humarap na rin dito si Vice President Sara Duterte. Angelique? Yes, Mela, masasabi mo ba na mayroong mga iba pang kahalintulad na pananaw tulad ng sinabi ni Congressman J.J. Suarez na bigyan pa natin ng pagkakataon? Meron pang buong araw ngayon, meron pang buong araw bukas. Marami ba siyang mga kasama dyan na ganyan din ang pananaw? Yes,
Angelique, as much as possible, gusto naman ng mga mambabatas generally na talagang mabigyan ng pagkakataon ang OVP na makapagpaliwanag din tungkol sa panukalang pondo. Kasi Angelique, we understand, yung iba pang mga kongresista, marami din silang tanong dito nga sa OVP budget at gusto din nilang mabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte o ang kanyang mga authorized representative na makapagtanong para nga tuluyan na lang maipasa itong nga 2025 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Pero sa ngayon nga, Angelique, tayo ay maghihintay kung ano nga ang mangyayari dito at hindi rin naman mapangunahan ng isa o dalawang mga kongresista kung ano yung mangyayari dito dahil sa huli, sa plenaryo pa rin ito pagdedesisyonan. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.